Ngayon ay parang hangin na lang na naligaw. May unipormeng naging dahilan ng galit ng salita ng di na pag-isipan. Sa bawat live na puno ng init, may sugat na di na maibabalik. At ang mga nanood lang noon, di alam kung saan pupulutin ang kahapon. Oh, yun na, wala nang normal mangusin content. Mga pangako'y nawala sa hangin bigla. Oh, yun na, parang kwentong naputol sa gitna. May lungkot na iniwan sa masa. Oh, yun na, wala nang ingay na kilala. Tahimik na ang entablado ng drama. Sa dulo pala ng lahat ng sigawan, may katotohanang di matatakasan. Mga salitang binitawan noon, parang bato na bumalik sa kahon. Mga kaaway na pinagawa na lang, ngayon ay multo na ng nakaraan. Sa social media na parang entablado, lahat ng galit ay lumaking totoo. Pero ang mundo ay di laro lang, may hangganan ng bawat laban. Tahimik na ang screen, dahil wala nang norman mangusin. Oh, yun na, wala nang norman mangusin content. Parang ilaw na kusang namatay. Oh, yun na, sa dilim mo makikita kung sino ang tunay na nagmamahal. Oh, yun na, sa likod ng pangalan, may taong napagod din sa laban. Sa dulo pala ng bawat kwento, may wakas kahit ayaw mo. Hindi lahat ng sigaw ay panalo, hindi lahat ng tapang ay totoo. Kapag mundo'y bumalik sa tahimik, doon mo maririnig ang sarili. Oh, yun na, wala nang norman mangusin content. Alaala na lang sa timeline mo. Oh, yun na, wala na norman mangusin content. Alaala na lang sa timeline mo. Oh, yun na, parang bagyong lumipas, may bakas pero wala nang unos. Oh, yun na, kung may aral mang dala, yan ay huwag kalimutan sana. Ang respeto'y di dapat nawawala, kahit sino ka pa sa mata ng madla. Nawala. Tahimik na ang screen, dahil wala nang norman mangusin. Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another Norman Mangusing content. At isang dekalibre at gatas na gatas hanggang sa dugo na lumabas ang aking tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin, mga ka-plastic, ay ang 4.5 ng teleserye ng Norman Mangusing content, na kung saan ay meron na naman tayong mga konting balita man lang regarding sa mga sinasabi niya sa social media. So, sa ngayon, meron po tayong additional na ulat mula sa kampo ni Makagago na sinasabi na po niya ay hindi na po siya makakagawa ng mga content about kay Norman Mangusin. So bakit? Bakit nagkaganon? So mamaya, pag-uusapan natin yon. At naway meron akong mga konting suggestion sa kanya na alam ko naman na hindi rin naman niya susundin ito. So, matungo muna tayo sa mga way back
Diba mga kaplastik? Sa mga throwback ni Norman Mangusin, mga kaplastik. Hanap tayo ng mga throwback. Ito naman ay patungkol dito sa kanyang cheque, mga kaplastik, na kung saan ay nakuha niya yung kanyang bail na 36,000 gamit ang lumang cheque ng land bank, mga kaplastik. Ayun na naman mga kaplastik. Kumbaga, hindi natin masasabi kung yung lumang cheque na yun ay patalbugin o effective pa. Kasi nga, hindi naman kasi ina-acknowledge na ng land bank yung ganong klaseng itsura na cheque. So panoorin natin to. Ay, dito. Saan na ba yun? Ito. Andito po ako sa ngayon, March 31, 2026. Nakuha ko po yung bail ko sa ito po yung anti-passport law. So, ano po ito? Permanent dismissal. At ito na po yung bail ko. Makikita nyo. Ayan. So, Francis Leo Marcos po yan. Okay? Hindi ko kung ano man. Maliwanag ko. Francis Leo Antonio Marcos. Thank you. So, today is March 31, 2026. So, ito. Pakita mo yung ano. Ayan. Ayan yung court. Oh, ito rin si Casper. Ayan. Oh, ayan na. Nakita nyo naman, ha? ha? Ako si Casper. Ayan po yung bail ko. Kung makikita nyo, Metropolitan Trial Court of Quezon City. Ayan. Okay, so wala na po tayong kaso na anti-passport law. Yan ho ay maliwanag na tapos na. At hindi na ho tayo uli pwedeng kasuhan dyan sapagkat matinding labanan nung nangyari dito. Talagang battle to, pare. Halos 6 na taon. At talaga namang permanent dismissal na ho ito at hindi na pwede ulitin. Okay, thank you very much at magandang araw sa inyo lahat. Kung permanent dismissal yan, mga kaplastik, una sa lahat, bakit luma ang cheque na binigay sa kanya ng Quezon City Metropolitan Trial Court? Diba? Kagaya ng binigay din sa kanya nung una regarding naman dun sa isa pa niyang kaso at the same place din sa Quezon City. So malinaw na parang hindi natin masabi kung makatotohanan ba o hindi ito. So tingnan natin yung mga comments. Ayan. Sabi ni Arnold, takbo na raw, baka magkita kayo ni Boss Ryan CJ. Mamaya doon pag sinipag siya maglaro. Go na agad sa casino, Norman, palaguin mo yan. Sabi ni Kevin Durante. At sabi naman ni John Villanueva, paano kaya niya ma-encash ang cheque, cancel na ang name na Francis Leo Marcos. At isa pa yun, mga kaplastik. Cancel po yun. Diba? Sabi naman ni Bian Ozale, need lang niya ata na patunayan na siya yung Francis Leo Marcos. Regardless kung cancel ang pangalan na yun, ipapakita niya lang yung fake birth cert and yung original na din, tapos i-release yung i-reissue lang. Hindi kasi ata pwede yung forfeit yan. Basta mapatunayan lang na siya yung mayari talaga ng pera, makakuha pa din niya. Okay. Sabi naman ni Dennis Salonga, oo nga, saka kung papakas niya yung check sa land bank is need niya nang mag-present at least 2 valid government issue ID. Na-cancelled na, revoke na yung LTO driver's license niya at for sure wala siyang PRC ID. Baka pala yung passport niya under FLN name is valid pa.
Saka baka nakakuha na siya ng national ID, postal ID at teen ID under name na FLM. Yan na nga yun eh. Sabi ni Nino Fernandez, di na nga pwede ulitin, di mo na rin pwede gamitin yung passport. Di mo na yan marirenew. Sige, lukoy mo sarili mo, Norman. Oo nga, no? Kasi pag napaso na yung passport na yon, hindi mo na pwedeng gamitin yung Francis Leo Marcos. Ang pwede mo lang gamitin is yung Norman Mangusin, mga kaplastik. Namnamin mo ang kilig dahil sa susunod, ibang kilig na ang mararamdaman mo. Ayun. So, magtungo naman tayo kay Alex Pabella, mga kaplastik, na kung saan ay meron na naman siyang sinasabi sa mga tao, sa mga netizens. Isang magandang umaga sa inyo, mga minamahal kong mga manonood, sa aking mga follower. At una sa lahat ay kita magpasalamat sa Diyos dahil napakaganda ng panahon ngayon. Bagamat mainit ay maramdaman mo ang magandang ibinibigay ng pagkakataon ng Diyos sa atin sa araw-araw. Bago po ang lahat ay aking binabati ang ating mga follower. Ganoon din sa aking mga minamahal at nagmamahal kong baser na hindi nakakalimot. At ganoon din si Aling Belen de la Cruz ng Tarlac. Aling Belen de la Cruz Genson ng Tarlac at ang kanyang mahal sa buhay na si Altia Genson. Maraming salamat sa iyo at shout out sa inyong dalawa dyan. Ganoon din sa aking kaibigan na si Congressman Ray Salvacion. Kagabi lang ay kami magkasama at may pinuntahan kaming isang birthday yan ng kanyang kababata at kami nagpapasalamat ng aking BFF sa inyo, ma'am, Lico family at sa inyong mainit na pagtanggap sa amin ng aking mahal na kaibigan. At pinasasalamatan ko po kayo dahil bagamat marami yung bisita at kay abala ay kami ay in-entertain din po ninyo ng kagaya ng pag-entertain mo sa mga ibang bisita mo dyan. At yun din, binabati ko aking kaibigan na si Margarito na hindi ko alam kung taga-saan siya. At siya binigyan ko ng 1,000 pesos na gift. Ay binalita niya sa akin ay napalaki niya ang pera na halos inabot ng 86,000. Congrats sa iyo, mahal kong kaibigan at maraming salamat sa iyo at ikaw ay kahit pa rin natulungan ko at nagtagumpay ka. Diyan na lamang po at mamaya po ay may ipapakita ko sa inyong mga bagay-bagay na kailangan nyo makita dito sa amin lalag. At yun, una sa lahat, yung ginagawa ni Alex Pabella is ginagawa niya ay nagbablog siya while driving, mga kaplastik. So ano na naman ang masasabi na ASEC nakalinaw dito ng LTO, 'di ba? Hindi na talaga sila nagpapatinag sa mga ganitong bagay na ang dami nilang ginagawang illegal harap-harapan. Ayun. Yun, ganun talaga. Baga, paulit-ulit na tong kino-call out ng mga kampo ni Makagago na bakit kailangan gumawa ng mga bagay na nagdadrive ka at nagbablog ka at the same time. Baka mamaya bigla kang madisgrasya sa kasagsagan ng pagmamaneho mo. Diba? Magtungo naman tayo kay Norman Mangusin. Ngayon pong magang-maga. Masyado pang maaga. Kagigising lang namin. Papunta po kami ngayon ng Quezon City kasi kukunin ko po yung bail doon sa aking permanent dismissal na kanina. may passport law. So, tingnan nyo na lamang po at update lang. So, kunin na natin. Actually, pinrepair pa daw nung paraw pong nag-message sa akin ng court
na naka-ready na raw ho yung check-in nung pang March 23. So ngayon lang ho natin kukunin kasi marami tayo na sikaso, marami tayong nilakad. So ibig sabihin, nagpapasalamat ako sa Diyos na dahan-dahan na nakiklear lahat ng mga ikinaso nila sa akin noong panahon ng pandemic, including po yung anti-alias law, nakuha na po natin yung ano niyan, yung bail niyan, yung anti-passport law, yung BAUSI, at saka yung sa Pasay na permanent dismissal din ho na estapa daw ho yun. Nakuha na rin ho natin yun. So Caloocan nakuha na rin ho natin, Manila nakuha natin, tapos yung Makati nakuha na ho natin. Ngayong araw ho na to kukunin naman natin yung Quezon City. So magiging clear na ho halos lahat. At pinapuntahan ko na rin ho kay Attorney Anchubas na paki-update yung mga warrant na kasi hindi ho updated, may nakalagay pa ho sa e-warrant na estapa, wala na ho yun ho ay nakuha ko na nung yung previous sa Pasay, yung bail nun, permanent dismiss po yun, at saka acquitted po yung isa. Thank you, maraming salamat, see you later, alligator. Tuwan-tuwa si Gago, no? Na lahat na raw acquitted na. Gaano kaya katotoo yun, mga kaplastik? So paanong paraan yun? Siguro nga baka yung nagsampa ng kaso sa kanya nawalan na rin ng gana. Baka nawalan na ng pag-asa dahil nga sa nagagawa ng paraan ng mga bagay-bagay, mga kaplastik. So magtungo naman tayo fast forward. Itong sinasabi ni Norman Mangusi na abogado daw itong si Pudginius. So ano kaya masasabi ni Pudginius dito? Boss, anong tunay na pangalan ni food poison? Merong A, yan. Merong E, yan. Secret. Merong A, merong E, yung isa naman, merong N, merong I, Brenchong? Brenchong? hulaan nyo na. Dalawa yan, ha? Dalawa yan. Sabi ni Muy Master, food poisoning. Zero Gambler, there is an A, there is a there is a T, tutti, there is a Y. Attorney yun eh. Ikaw, Vincent Valenzuela, masyado kang chismoso, ha? Oo. Tama. Tama naman. Kaso yung isa hindi attorney yun eh. Magnanay yun, oo. Sila mga author niyan, no. Sino kaya yun? Magugulat na lang yan na may kaso pala siya. Ganun. There is a E. Eto. Ito pala ay ano ni Kwan. Ano pala to ni Kwan? Anak ni Kwan na
Siya ngayon ang tumatayong kwan ni Kwan. Galing ah. Siya yung tumatayong kwan ni Kwan. Ngayon, magugulat yan. Bakit pinatatanggal yung kanyang, yung kanyang... Magugulat. Pinatatanggal yung kanyang, sa kanyang profesyon. Yun. Talaga? Hindi ko alam kung ano yung mga pinagsasasabi mo na ikaw lang ang nakakaintindi. Bakit hindi mo mabanggit, di ba? Kung talagang siya nga yun. Kahit si Puginius, hindi nga hindi nga kinakabahan sa'yo eh. Di ba? Malinaw na gumagawa ka lang ng eksena. Hindi mo mauhuli si Puginius. So, magtungo naman tayo sa pinaka-latest video ni Norman. Kung saan ay makikita mo ang kanyang karanyaan, mga kaplastik. Na ang sabi ni Puginius, yayamaning mineral water at ang panglaba ang royal blood family. Hindi naman sa pagtatangi o pagiging mata pobre, mga kaplastik. In fairness, ang kanilang kabahayan mayroon tiles. Mga kaplastik, ganda ng tiles, mga kaplastik. At saka dugong bughaw nga talaga literal dahil ang kanilang mga mineral water ay nasa labas at kulay asul. At ang ganda ng kanilang tiles, talagang naka-align ng mga pagkakagawa ng tiles, mga kaplastik. Bibihira lang yan sa mga 1 trilyonaryo, mga kaplastik. At magandang bubong o trapal o salaset. Diba? I just wonder na kung sino kaya nagpicture nito. Malamang si Casper. Friendly ghost nga eh. O baka si Norman. Diba? Something na si Norman. Ayan. Kumaway pa tong si Nanay Remy at ang malinaw nilang batya na may malinaw na tubig, mga kaplastik. Hindi sa pagtatangi o pang-api. Di ba? At ito yung ginamit nilang sasakyan, mga kaplastik, na ang pangalan ay Chevrolet Zodiac Sedan noong 2012-2016 model. Metallic blue. Mga kaplastik. Yan. Metallic blue. Hindi na yung Ford E150 ang ginamit. Sobrang dungis na nga po yung kanyang sasakyan. Hindi na magawang linisin. Dahil nga naman pag dilinis ay magkakaroon na naman ng alikabok dahil ang kapaligiran niya ay puro kaputikan. Yan. For reference. Pag sinabing for reference to, wala pa po itong plaka. Baga hindi pa po naplaplakaan to. Plastic. So magtungo naman tayong dito sa mga videos niya. Okay. So, yung nagtatanong, ang ina ko pa lang doon pa lang sa bloodline ko sa ina ko, royal blood na ako. Okay? So, mangusin kay Marcos ako, royal blood pa rin ako sa nanay ko. Oo. Katulad nga nung sinabi ko, Mangusin o Marcos. No? Walang bearing sa akin yun. Kasi yung nagsilang sa akin, yung dugo ko royal blood na ako. Kaya na. Ang nanay ko ay anak ni Don Jose Antonio. Don Jose Mar Antonio. Okay? At, ni Doña Carmelita Ariño Baking. Okay? Okay. Ang tatay ng nanay ko ay si Don Jose Antonio ng Bulacan. At ang kanyang nanay ay si Doña Carmelita Carreño Baking. Kaya ang Bakit hindi yun yung ba't hindi yun ang dinalaw mo?
nitong mga nagdaang Semana Santa, 'di ba? Kung yun talaga ang iyong biological mother and father. Doña Carmelita Baking at Don Antonio something. Ano? Ulit. Tatay ng nanay ko ay si Don. Okay? Okay. Oh, isus nyo. Ang tatay ng nanay ko ay si Don Jose Antonio ng Bulacan. Don Jose Antonio ng Bulacan. Bakit hindi yun yung dinalaw mo? Tsaka si Ang kanyang nanay ay si Doña Carmelita Carreño Baking. Kaya oh, bakit si Doña Carmelita Baking ay hindi mo dinalaw rin? Bakit pumunta ka sa bahay ng tunay mo talagang magulang? 'Di ba? So nangangahulugan lahat ng mga sinabi mo ay hindi makatotohanan. 'Di ba? Maging ako, nalilito ako sa pangalan ng magulang mo. Kaya hindi ko agad maalala eh. Carmelita at saka si Don Antonio. Ayun. Yun lang yung pwede kong masabing pangalan. So magtungo naman tayo sa mga yayamanin o yung mga hekta-hektaryang lupa ni Norman. ayan ho ay sa Sierra Madre. Ang layo ho niyan ay 72 kilometer from Kawayan City, Isabela. So I have to go there as in wala nang kalsada yan. Pero may kuryente. Bakit? Nagkabit ho ako ng poste dyan. 60 na poste noong 2004. Yayamanin. Na kuryente si Nanang. Gumastos ako 60,000 isang poste. Para may Talagang mayaman. Poste pa lang 60,000. Pero tuwan-tuwa sa mga palipad, no? Nakagastos ka ng 60,000 pesos kada poste. So matotal, parang umabot din ng mga kalating milyon. Ilang poste ang pinatayo mo. 'Di ba? idugtong yung kuryente. O di siya lang, nandyan man siya, may aircon siya, may TV, may rep, ay kumpleto. Oh. Parang hindi ko naman nakita na mayroon siyang TV, may rep. Hindi mo nga hinaustor ang mga netizens eh. Nasa labas ka lang ng ng bukana ng bahay nyo. Kaya lang, mas mahal yung kawad ng kuryente kaysa doon sa bahay niya. Nakuha mo, Limor? Opo, boss. O, ibang klase, no? Ang lakas ng trip ng nanang ko, di ba? Layo. Oo, ayan. Lahat ng nakikita mo na yan, Limor. Hindi sa'yo. Hindi akin yan. Sabi ko na nga ba? Sa nanang ko yan. Nagmamaktol na ako dyan eh. Oh. Hindi naman talaga sa kanya yan. Mahal ang aking ina. Nagsakto yung aking hula, no? Sumakto yung hula ko. Actually, hindi ko pa to napapanood eh. Nahulaan ko lang yung sasabihin niya. Hindi naman talaga sa kanya yan. Inaangkin pa lang. Diba? So, panoorin natin ang mga sinabi pa ni Norman dito. Yan. Nasaan kaya yung mga cellphone ko? O sandali kukunin ko lang. Sandali. Grabe naman yung silya na yun. Sabi ni Pugenius dito. Yaman ni Norman Mangusin, golden chair plus golden mug. Pang royal blood talaga. Hindi ka naawa sa golden chair mo. Isa na lang yung ano yung bagong edition, isang armrest na lang. May kapansanan pa. Ganda naman ang golden chair mo, may kapansanan. Para gusto na mag-retire.
Parang gusto na magretiro po yan. Ay nako. Yan talaga mga royal blood, mga ka-plastic. gusto na sumuko ng upuan. Ginagamit pa. Grabe ka. Trilyonaryo ka, hindi mo man lang mapasalubungan ng monoblock chair yung magulang mo. Hindi ka man lang namundar ng bagong monoblock chair. Yung nakuha mong bail na 36,000 pesos, saan man lang tinabasan mo man lang yun, pambili ng monoblock chair. Para naman hindi ka nagmumukhang mahirap dyan. Diba? Para pag nag-livestream ka, bagong-bago yung monoblock chair na upuan mo. Hindi ka naawa sa monoblock mo, isa na lang yung armrest. Ang lakas mag-asar talaga nitong ni Pugenius eh. Mamanukan pa. Ewan ko. Saan? Kunin mo nga yung dalawang cellphone ko doon sa bulsa ng ng kotse. Sa upuan, sa likod. Sa bulsa. Yung susi. Yung susi. Hindi nakasarado eh. Sarado ba yan? God bless you. Kawawa naman. So yan. Bago tayo magtapos sa ating mga komentaryo, ay meron pong announcement itong si Makagago WhatsApp Man. At ang sabi niya dito sa kanyang post, mga kahombre ko, magandang gabi. Yung latest upload ko today kay Kulaong will be our last for now. Wala na eh. Paulit-ulit na lang. If ever na mag-content ulit kami kay Mangusin, pag may bago na siyang kagaguhan or kaso update, sa ngayon ay balik muna kami buwelo sa daily upload sa mga issues na iba. Tulad nung panahong bago dumating si Kulaong. Tandaan, ang group na ito ay hindi ginawa para kay MG, ha? Hindi ito group page for anti-Kulaong. Open din to for suggestions for new and future MG contents. Actually mga ka-plastic, marami na rin po nagsasuggest para kay Makagago. Maging ako na sana ang next featured niyang i-content ay yung peking abogado na si Maria C. Benlibiste, mga ka-plastic. Gusto kong malaman kung paano niya nakilala yon at kung meron ba talaga silang ugnayan, pangalawa, dahil sinabi ni Maria C. Benlibiste na nagkita sila before o sinabi nila na nakipagkamayan sila at talagang nagkita sila, yan ang sabi nila. Kaya nga siya tinawag na inaanak eh. Anak ang tawag niya kay Mark Jason. Gusto kong gawin mo ng rise and fall itong si o kaya parang documentary na sabihin na nating gawin niya ng kahit conspiracy theory kung ayaw niya sabihin yung totoo. Conspiracy theory na lang na content about kay Maria C. Benlibiste o kaya kay Sabi the Filipino Lawyer. O magandang title doon is Maria C. Benlibiste, Sabi the Filipino Lawyer, so Susan Yance, o iisa lang ba ito? 'Di ba? Yan ang magandang i-title sa next content ni Makagago. Pero parang hindi yata mangyayari yon. Kaya hindi na rin po ako umaasa kay Makagago na i-content niya po ito, mga ka-plastic.
Kasi nga, most of the top, nung nag-open up siya about kay Sabi na kung paano daw siya nabudol ng 5,000 nung mga nakarang live stream niya sa kanyang Facebook page, na sinabi niya doon nabudol siya ng 5,000 piso dahil hindi daw ibinigay kay Ian yung pera na tulong ni Makagago nung ini-interview niya tong si Ian. So gusto ko lang malaman, kahit papano bigyan man lang niya ng konting panahon na bigyan niya ng content itong tungkol kay Maria Sabian Diniste, mga kaplastik. Kasi una sa lahat, marami rin nagtatanong bakit hindi niya kinokontent to. Pangalawa, kung hindi naman niya kayang i-content yung tungkol doon, wala naman na tayo magagawa. Kasi nga, hindi naman natin pwedeng diktahan siya. Pero base sa sinabi niya dito sa huling message niya, open din to for suggestions for new and future MG contents. Pero, hindi. Imbes na i-content niya si Sabi that time, mas kinontent niya si Gio Ong, sila Kastama, sino pa ba? Yung mga nag-viral ng mga nakaraang taon, tulad ng yung The Last Hug. Marami siyang sinide quest, pati yung basketball player na vlogger, kinontent din niya yun. Pero never niya talagang kinontent itong si Sabi Filipino Lawyer. I'm sorry to say na baka mamaya mabash na naman po ako sa mga sinasabi ko, pero maganda kasi na mabigyan niya ng kalinawan na kung paano niya nakilala yung taong yon at kung saang lugar sila nagkita. Kasi sabi nga ng abogado na yon na sinasabi niya na nagkita daw sila in person. Pero sabi naman neto ni Makagago, parang hindi naman wala siyang nabanggit sa kanyang huling live stream tungkol kay Sabi, at hindi nga niya binabanggit yung pangalan na yon dahil siguro takot siya. Maybe na meron sigurong malalim na ugnayan o baka may mabuko o baka maglabas ng testamento itong si Sabi. Kaya siguro hindi niya kinokontent. Pero wala tayong magagawa Siya magdidesisyon. Pero kung bigla niya tong gawan ng content, isang documentaries o kaya conspiracy theory, aabangan ko talaga yon. Baka i-share ko pa yan sa aking YouTube channel, yung kanyang video, kapag nangyari yon. Pero sana, pag ginawan niya ng content itong si Sabi, ay sana walang something fishy na merong pagtatakip o something na meron siyang nililihis sa mga kwentong yon na dapat malaman talaga ng buong bayan yung patungkol doon. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok at dahil mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Cambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.